pagkabuhay na muli. Actually, sa araw na ito, sa mga denominasyon, sila po yung nagse-celebrate na tinatawag na Easter. Ang tawag na dito ang Easter Sunday kanila. At may kaunayan tapos sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Pero dito po sa Biblia, dito natin makikita ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Dito po sa Psalm, chapter 16, verses 8 to 11. Basahin po natin. Tungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Ito po sa Old Testament. So ito sa hula. Sabi po, I have set the Lord always before me because He is at my right hand. Because He is at my right hand, I shall be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoices. My flesh also rests in hope. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. You will see me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. So ito po ay awit po ni David na sinasabi niya, hindi maiwan ang kanyang kaluluwa sa Sion o sa Hades sa New Testament dahil ang kanyang Panginoon, yung Holy One, ay mabubulok sapagkat siya mabubuhay na maguling. So ito po ang ating gustong pag-aralan. Meron tayong pag-asa kahit tayo namatay dahil ang ating Panginoon ay nabuhay na maguling. Yun po ang sinasabi ni Haring David tungkol sa pagkabuhay na maguling ng ating Panginoon. Nung si Pablo po ay mangaral ng Ebanghelyo kanya. Ano ba ang Ebanghelyo? Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you. So may sinasabing Ebanghelyo ang ating Panginoon. Ebanghelyo na Ebanghelyo na pinangaral ni Apostle Paul, which I preached to you, which also you received, tinanggap po nila, and which you stand, na ilang pinananatilihan. By which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believe in vain. So ang Ebanghelyo na po ang tinanggap ng mga taga-Korinto, at sila'y naligtas. At pinangaral sa kanila, kung sila'y mananatili, ay maliligtas si maliban na kung sila'y sumampalatay na walang kamuluhan. Ano po ang binubuo ng Ebanghelyo na yun? For I delivered to you, pinangalan niya, first of all, that which I also received. Hindi siya Apostle Paul, wala po siya doon sa original na 12 apostol na naging saksi doon sa kamatayan ng ating Panginoon. Pero ang Panginoon nagpakita sa kanya habang siya'y pupunta sa Damascus. So alam niya, Panginoon na buhay na maguling. Pero ito itinuturo ni Pablo kanya, ito'y kanyang tinanggap sa ating Panginoon. Na una, that Christ died for our sins. So namatay ang Panginoon para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. So merong hula sa kasulatan na ating Panginoon ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. Ito na binasa natin kanina. And that was buried sa inailibing, and that arose again the third day according to the Scriptures. So ang Panginoon ay namatay, tapos siya nailibing, tapos nabuhay na maguling. Itong sinasabi ni Pablo na Ebanghelyo kanya. Ang katotohanan, si Kristo namatay, nailibing, at siya nabuhay na maguling. Ito ang paraan upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. Di namatay yung Panginoon, wala tayong kaparaanan. Kung siya nilibing at tinabuhay na maguling, wala rin tayong paraan ng kaligtasan. So siya namatay, nilibing, at nabuhay na maguling. Yun ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. So, ano kalayunin ng kamatayan ng ating Panginoon? Ito may kaugnayan sa ating mga kasalanan. Kung hindi namatay ang Panginoon at tumulong kanyang dugo, wala tayong kapatawaran. Ito pa yung prinsipyo ng Diyos. Dito sa Hebreo, chapter 9, verse 22. Kahit sa Old Testament,
lahat ng mga bagay na ginamit nila sa paglilingkod sa Diyos ay winisikan ng dugo. Sa 9:22. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Meron natin sa Old Testament, sila'y naghain ng dugo ng mga hayop, pero hindi yung magliligtas sa kanila. Sapagkat ang dugo lamang ng anak ng Diyos ang maaaring maglinis sa ating mga kasalanan. So pagkatapos po ng Passover, tapos nagkaroon ng kauna-unang Lord's Supper, ito ang sabi ng Panginoon sa Matthew 26 verse 28, "For this is my blood of the new covenant," blood, which is shed to be lost for many for the remission of sins. So, ang pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoon ay para sa layunin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. In other words, hindi namatay ang Panginoon, wala tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabi rito, sa Matthew 16, tinatanong ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad kung sino siya. He said to them, "But who do you say that I am?" Matagal mo lang kasama kanya. Ano sa isip niyo kung sino ako kanya? Sa verse 16, Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." So sinabi ni Pedro, at ito'y pinahayag sa kanya, hindi nanggaling sa kanya sariling kaisipan, na siya anak ng Diyos, na buhay kanya. Pero nung ito'y ipinahayag ni Apostle Peter, pinagbawalan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na sabihin na siya ang Kristo kanya. Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. Dahil kung sasabihin nila sa oras na yun na siya Kristo, hindi sila maniniwala kanya. Kinailangan mo rin yung patunayan na siya nga ang Kristo ayon sa banal na kasulatan. Because sa Romans chapter 1, verse 2, which he promised before through the prophets in the Holy Scriptures concerning his Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Kailangan mo niyang patunayan na siya ang anak ng Diyos. At ang katunayan na siya ang anak ng Diyos ay ayon sa kanyang pagkabuhay na maguli. So, sino po yung maguli? Ipinahayag na siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan. Siya ang anak ng Diyos na may kapangyarihan para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, yung pagkabuhay na maguli ay mahalaga. Kung di na buhay na maguli ng ating Panginoon, kahit namatay ko sa krus, ala pa rin tayong kapatawaran. Kinakailangan patunayan niya na siya anak ng Diyos na may kapangyarihan na magliligtas sa ating mga kasalanan. So doon sa araw ng Pentecost, kauna-una ang pangalang Ebanghelyo, ito ang sabi ni Apostle Peter, kasama ng 11. Pagkatapos mabasa ang lahat ng mga hula sa Old Testament na ito'y pinatunayan na totoo nung siya na buhay na maguli. Ang sabi ni Peter, kasama ng 11, "Therefore, let all the house of Israel know assuredly," so ito'y katotohanan, "that God has made this Jesus, whom you crucified." So, si Jesus na inyong ipinano sa krus kanya. Ito po isang sermon na hindi madaling sabihin. Dahil libo-libo yung mga tao doon na inaralan ni Pedro kasama ng 11, at sila'y sinasabi ni Pedro na pinako niya sa krus kanya. So siya'y ginawa ng Diyos, both Lord and Christ. Usually the Lord, sabi, Master, siya ang masusunod. Siya ang may kapangyarihan kanya. Yung salitang Christ, ang ibig sabihin, the Anointed One, siya ang pinili ng Diyos na ating tagapagligtas.
So, ang anak ng Diyos na may kapangyarihan sapagkat siya'y Panginoon at siya'y ating tagapagligtas. Kanya. So, ito'y pinatunayan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon mula sa krus. Kung hindi siya nabuhay na maguli, wala tayong kapatawaran. Dito sa 2 Samuel chapter 7, kunyari, siya ang David. Ang sabi rito ni Nathan, when your days are fulfilled, Samuel, si Samuel, and you rest with your father, so isabihin, pag namatay ka na, at ikay nilibig kasama ng iyong mga magulang, I will set up your seed after you, will come from your body. Ito'y lahi ni David. And I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. So ito ay isang pangako na binigay ng Diyos kay Haring David. I will be his father, and he shall be my son. So ibig sabihin, siya ay anak ni David. O anak siya ng Diyos. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of men. But my mercy shall not depart from him, as I took it from Saul, whom I removed from before you. Tandaan natin si Samuel. Pinagsabihan niya si Saul na nagkasala siya. Sa 2 Samuel chapter 15 o 1 Samuel 15, nang inutusan siya ng Diyos na patayin niya lahat ng mga Amelisita, lahat ng kanyang mga pag-aari, lahat ng mga babae, lalaki, pati sumususo kanya, pwede sinunod. Kaya tinanggal si Saul na magiging hari. Pero sinasabi rito sa ating Panginoon, sa pagkakataon na ito, hindi pa siya pumunta sa lupa, hindi aalisin ng Panginoon ang kaawaan niya sa kanya, sabi ng Panginoon. And your house and your kingdom shall be established forever for you. Your throne shall be established forever. Ito yung sinasabi sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2 verse 29, ito yung sinasabi nila. Yung ipinangako ng Diyos kay David. Sa isang lahi ni David. Basahin natin. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that is both dead and buried. Yung nangangaral sila, patay na siya, at nailibing. So, ang patunayan si David ay totoo. Dapat ito ng kanyang libingan. And his tomb is with us to this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. So, si mabubuhay na mabuli, kanya, para siya umupo sa trono ni David, o para may tatagdagan niya kanyang kaharian. Verse 31. So, yung pagkabuhay na mabuli, ay totoo. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ. So, ipagkabuhay na magaling ng ating Panginoon. That his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Therefore, be exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. So, ibig sabihin, kami saksi sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. So, kung sila'y saksi, ito'y totoo. Sa 1 Timothy chapter verse 14, that you keep the commandment without stain or reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ, which he will bring about the proper time. He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords. So, totoo yung sinabi ng Diyos kay David, siya'y magiging hari at magkakaroon ng kaharian magpakailanman. So, siya'y hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, itong pagkabuhay na magaling ng ating Panginoon ay nagpapatunay sa inyo hari sa anak ni David. Yung kanina, sa'y Kristo, anak ng Diyos. Ang kanyang pagkabuhay na magaling, pinatutunayan niya na sa'y hari at sa'y anak ni David. Katulad po ng pangako ng Diyos kay Haring David.
So, ang ating bautismo ay may kaunahan sa kanyang pagkabuhay na muli. Kung nanabuhay na muli ang ating Panginoon, wala rin tayong kapatawaran. So, Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Tingnan niyo, pansinin natin. For if we have been united together in the likeness of His death, kung tayo na bautismohan, certainly also shall be the likeness of His resurrection. Nung tayo malis sa tubig. So, ang Ebanghelyo, ang bautismo, ay parang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay ng ating Panginoon. Pag tayo na bautismo, tayo nililibing. Tayo namamatay. Namamatay ang ating dating ang pagkatao. At pagkatapos nating mabautismohan, para tayo nabuhay na maguli. Sapagkat tayo mabubuhay sa panibagong buhay. So, ang Ebanghelyo ng bautismo ay pagkakaisa sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Merong pagkamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli. Ang ating Panginoon, literal na namatay, literal na nalibing, literal na buhay na maguli. Ang bautismo, tayo namatay, ang ating dating ang pagkatao, tayo nilibing, namatay ang ating dating ang pagkatao, at tayo nabuhay na maguli. Bilang panibagong tao, kaya nga born again, sinasabi ng banal na kasulatan. So, ang bautismo, pagkatapos ng bautismo, at umalis na tayo sa tubig, at tayo mabubuhay sa panibagong buhay, ito'y kawaris ng kanyang pagkabuhay na maguli, sinasabi sa atin. Dito sa 1 Peter chapter 3, ang bautismo ay nagliligtas. Ang sabi ng iba, ang bautismo ay hindi nagliligtas. Pero ito, ang bautismo ay nagliligtas. Basahin po natin. Corresponding to that, ito yung panahon ni Noah, na ang tubig ay nagligtas sa sambayan ni Noah dahil pinatay ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan. Baptism now saves you. So, ang bautismo magliligtas sa inyo, right? Not the removal of dirt from the flesh. Kaya natin ito beginning. Dahil ang tubig, ginagamit natin pagtanggal ng dumi sa ating katawan. Hindi yan ang purpose ng bautismo kanya. But an appeal to God for a good conscience. So ito ay, tayo po yung umihilig sa Diyos na mabuting budhi. Dahil mabuting budhi, ito ay budhi na walang kasalanan to the resurrection of Jesus Christ. So hindi na po yung namahuli ang Panginoon, walang pwede bautismohan niya. Bakit? Pagkatapos mabuhay na maguli ng ating Panginoon, nasaan siya? Who is at the right hand of God, having gone into heaven, after angels and authorities and powers have been subjected to Him. Siya nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang ibig sabihin, siya nakaupo sa buong kapangyarihan ng Diyos. Kaya siya ay may kapangyarihan na magligtas sa atin. So, ang bautismo ay nagligtas dahil sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So, kung walang pagkabuhay na maguli, wala tayong kapatawaran ng ating kasalanan. So, isa sa mga epekto ng kanyang pagkabuhay na maguli ay ang kaligtasan natin sa bautismo. Samtahan, basahin natin. Corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience. A clean conscience, conscience ang walang kasalanan, through the resurrection of Jesus Christ. Ninabuhay na maguli ang Panginoon, walang maglililis sa ating mga pagkakasala. Yung makikita namin. So may mga saksi. Ayon sa Outside Voices, pag ang isang bagay na patunayan, dalawa at saksi, yun ay tatanggapin na katotohanan. So ang pagkabuhay na maguli ay tatanggapin na katotohanan kung may mga saksi. Kung wala saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, pwede natin sabihin na hindi ito totoo. Pero sa 1 Corinthians 15, basahin natin. And that He was seen by Cephas, o si Apostle Peter, then by the 12, yung sabay-sabay na nakita ang pagkabuhay na maguli. After that, He was seen by over 500 brethren at once. Hindi natin alam kung kailan yun.
Basta totoo, nakita ng limang tao kanya. Of whom the greater part remained to the present. So, karamihan doon ay buhay pa kanya. But some had fallen asleep. Iba namatay na kanya. After that, he was seen by James, yung kapatid ng Panginoon. Then by all the apostles. Then last of all, he was seen by me also as by one born out of Judah. So pinakauli maging apostle. So nakita niya ang Panginoon na siya na buhay na maguli. Dahil nagpakita ang Panginoon nung siya'y nasa daan patungo ng Damascus. Ganyan. So, kung may saksi ang pagkabuhay na maguli, ito'y totoo. Luke chapter 2. Knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. So, yung 12 apostol, sila saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So, John chapter 20, verse 14. Now, when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and did not know that it was Jesus. Dahil siya hindi natin alam, ba't niya nakilala ang ating Panginoon? Sinasabi ng iba dahil nagbago kanyang anyo. Hindi natin alam. Hindi nakilala una. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom you are seeking?" And she, supposing him to be the gardener, said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." And so yan ang usapan nila doon sa akala niyang gardener. Nagsalita ang Panginoon. Jesus said to her, "Mary." So, ang relasyon ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay personal. Kilala niya ang kanyang mga alagad. Dahil tawag niya, Mary. By the way, itong Mary na ito, si Mary Magdalene, yung dating prostitute. She turned and said to him, "Rabboni," which is to say, teacher. Jesus said to her, "Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father." Kung kayo po'y nag-aaral ng high school, meron tayong subject, Noli Me Tangere. Touch me not, pero yun ay maling saling. Ang isa, ibig sabihin ng, "Do not cling to me," magkakumapit sa akin kanya. "For I have not yet ascended to my Father." Di ba ako aalis yan? "But go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." Bakit gano'n? Sa aking Diyos, kanya, at sa aking Ama, at sa inyong Ama. Dahil iba, pagiging Ama niya sa kanyang Ama, at iba, pagiging Ama natin sa ating Ama, sa langit. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that He had spoken these things to her. So, unang nakakita ay si Mary Magdalene. So, ito yung nagpapatunay, yung saksi, yung nagpapatunay na si Kristo ay tunay na nabuhay na maguli mula sa mga patay. So, 1 Corinthians chapter 15, verse 20. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Siya yung kauna-una na buhay na maguli, hindi na namatay. Prior to sa ating Panginoon, meron na namatay na nabuhay na maguli, pero namatay ulit. Pero siya paunahing bunga, ibig sabihin, siya yung namatay, na nabuhay na maguli, na hindi siya namatay. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. But each one in his own order, Christ the first fruits, afterward those who are Christ at His coming. So unang-unang mabubuhay na maguli, yung ating Panginoon. At pagkatapos noon, sa kanyang pagdating, ay ang kanyang mga alagad. So meron pangako ng pagkabuhay na maguli. So pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, ay nagpapatunay na tayo mabubuhay na maguli. Dahil kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon, hindi na tayo mabubuhay na maguli. Kung hindi siya nabuhay na maguli, hindi totoo yung pagkabuhay na maguli. Pero siya nabuhay na maguli. Ito'y totoo.
at marami saksi. So ito nagpapakita sa atin ng pag-asa ng ating pagkabuhay na maguli pagdating ng Panginoon. So pagdating ng Panginoon, tayo ay mabubuhay na maguli sapagkat ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Paano kung hindi siya nabuhay na maguli? Siya nanatili sa libingan at hindi siya nabuhay na maguli. Ang ating pananampalataya ay hindi totoo. Kasi ang Ebanghelyo, ang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Kung di siya nabuhay na maguli, hindi totoo yan. At kung hindi totoo ang pagkabuhay na maguli, ang ating pananampalataya ay hindi rin totoo at tayo pa rin ay nasa ating makasalanan, sabi niya. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. Kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ibig sabihin, si Kristo hindi nabuhay na maguli. Ganyan. And if Christ is not risen, your faith is futile. Walang kwenta. Dahil ito pinaniniwalaan natin. You are still in your sins. Ganyan. Nadoble lang. Nandun pa rin tayo sa ating kasalanan kung walang pagkabuhay na maguli. Pinabuhay na maguli ng Panginoon, tayo mo rin niligtas. Kung ang ating mga pagkakasala, hindi pa rin pinatawad ng Diyos. Dito sa verse 15. If Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Kaya di ba sa unang bahagi ng 1 Corinthians chapter 15, ang Ebanghelyo ay ang pagkalibing, pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Kung walang pagkabuhay na maguli, totoo lang dalawa. Na si Kristo ay namatay, kalibing. Pero hindi siya nabuhay na maguli. So, ano ang lilitaw sa mga apostol? Sila'y nangangaral ng hindi katotohanan. And we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ whom He did not raise up. And if in fact the dead do not rise, kung di nabubuhay na maguli mga patay kanya, hindi na nabubuhay na maguli ang Panginoon. So kami walang saksi, sabi ng mga apostol. Kung si Kristo ay hindi nabuhay na maguli mula sa mga patay. Ganun pa rin sa 1 Corinthians chapter 15, tayo ang pinakakawawa na tao. Dahil tayo po ay Kristiyano, may mga bagay na hindi natin pwedeng gawin na ginagawa ng sanglibutan. Pero kung wala tayong pagkabuhay na maguli, kawawa lang tayo. Ang ating pag-asa ay sa kasalukuyang panahon lang. Dahil pag namatay tayo, hindi na tayo mabubuhay na maguli. Ganyan. Sa lahat ng mga tao, tayo pinakakawawa. Kung wala pagkabuhay na maguli, hindi magsalita lang tayo. Kasana ka na, wala pagkabuhay na maguli. Naniniwala tayo yung pagkabuhay na maguli, kaya tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. So 1 Corinthians 15 verse 18, then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Yung namatay na kay Kristo, ay wala na sila kanya. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. Tayo pinakakawawa. Tayo nagsasakripisyo, pero hindi pala totoo. Hindi kawawa tayo. Kung walang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay. So, kailan na buhay na maguli ang Panginoon? Alam niya itong Holy Week. Ito yung eksaktong panahon na nangyari. Kaya naging March, naging April, dahil parang iba ang ating kalendaryo sa kalendaryo ng mga Hudyo. Ang kalendaryo ng mga Hudyo, 28 days lang yun. So pagkaraan ng 4 na taon, meron silang 1 buwan na extra. Tayo, pagkatapos ng 4 na taon, meron lang tayo 1 araw. So yung kalendaryo ng mga Hudyo ay lunar calendar, katulad ng mga Chinese. Tayo ay solar calendar, so magkaiba. Kaya March o kaya April. May nagsabi pa na, di raw totoo yun. Ito, totoo yun. Yun ang eksaktong araw nung pangyayari na yun, actually. So, yung araw na ito yung actual na day, araw na po yung maguling pa sa patay ng ating Panginoon. Sa araw na ito mismo. So, sa Matthew 28, now after the Sabbath, so kung tapos na yung Sabbath, kaya linggo na yan. As the first day of the week.
So, linggo yan. Began to dawn. Mary Magdalene came and the other Mary came to see the tomb. Tatlo, apat na Maria yan. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. Kaya umiyangin na pinuksan niya yung pinto at siya nakaupo doon. His countenance was like lightning. Yung kanyang mukha ay parang kidlat. And his clothing as white as snow. Yung kanyang damit ay kasi puti ng niebe, o snow. And the guards shook for fear of him and became like dead men. Parang namatay yung mga nagbabantay. But the angel answered and said to the women, do not be afraid, for I know that you seek Jesus, who was crucified. He is not here. Kasi ninyo, He is not here. For He is risen. Kasi ninyo, ito yung present tense. Sa araw na yun siya nabuhay na maguli kanya. As He said, katulad ng sinabi niya kanya, come see the place where the Lord lay. Tingnan niyo, wala na siya kanya. So, siya nabuhay na maguli bukas. Ibig sabihin, ay ngayon siya nabuhay na maguli pala. Sunday, first day of the week. Siya nabuhay. So, kung ilang taon na nakaraan, so yun, 30, minus mo lang yun. Yung lang taon na Panginoon, ilang taon na siya nabuhay na maguli. Sa araw na ito mismo, kapatid, siya nabuhay na maguli ng ating Panginoon. Eh, ito sinasabi ng ating Panginoon kay Apostle Peter. And I also say to you that you are Peter, a small pero, and on this rock, sa malaking tipak ng bato, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Ibig sabihin, ako'y mabubuhay na maguli para aking itayo ang aking iglesia na niya. So, siya nabuhay na maguli para itayo ng Diyos, ng Panginoon, ng kanyang iglesia. Siya'y nagtagumpay sa kamatayan kanya. Pag tayo namatay, patay tayo. Hihintayin pa lang natin ang pagdating ng Panginoon bago tayo mabuhay na maguli. Ang ating Panginoon, nabuhay siya maguli. Hindi nagtagumpay ang kapangyarihan ng kamatayan laban sa ating Panginoon. Sapagkat siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. So, paano tayo mabuhay na maguli? Ano masing katawan, meron tayo. Ito bang parehong katawan na ito ang mabubuhay na maguli? Sabi po na sa 1 Corinthians 15, verse 42. So also is the resurrection of the dead. The body is sown in corruption. Pag inilibig natin yung patay, mabubulog yun. It is raised in incorruption. Pag nabuhay na siya maguli, hindi yung katawan na yun, hindi na mabubulog kanya. It is sown in dishonor, kasi nabubulog na. It is raised in glory, hindi siya mabubuhay na maguli. Hindi na siya mabubulog. It is sown in weakness, dahil siya mabubulog. It is raised in power, dahil hindi siya mabubulog. It is sown as natural body, o sa physical na body, katawan. It is raised as spiritual body. So, hindi ba katawan nyo? Hindi katulad ng ating katawan ngayon. Kung anong itsura natin, hindi natin alam. Pero ito yung ibang katawan. Ito yung katawan na hindi na mabubulog magpakailanman. Kaya kung tayo po ay mapupunta sa kaparusahan, sa impyerno, nandun tayo magpakailanman. Ika'y nasa apoy, pero hindi ka natutupo. Sapagkat ang katawan mo, hindi na mabubulog. Kung tayo nasa langit, hindi. Meron tayong katawan na angkop sa langit. Doon tayo titira. So, mula sa isang physical na katawan, tayo po ay magiging spiritual na katawan. Yun ang makikita natin. So, tuloy po natin. Sa 1 Corinthians 15, verse 50. Now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi tayo pwede pumunta sa langit na tagalay natin ang katawan na ito. Bakit isang physical na katawan, ang langit ay isang spiritual na God. Nor does corruption inherit in corruption. Behold, I tell you a mystery. Mystery, dahil hindi pa nangyari. We shall not all sleep. Hindi lahat tayo mamamatay kanya. Pagdating ng Panginoon, hindi lahat mamamatay. May matitirang buhay. But we shall all be changed.
Yung patay ay mabubuhay na maguli na may ibang katawan, isang mula sa physical na katawan, yung maging spiritual na katawan. Yung mga buhay, hindi namatay, na taglay physical na katawan, sila na magbabago at pagkakaroon ng spiritual na katawan. Ito yung mangyayari sa isang iglap. In a moment, in the twinkling of an eye, pagka gumano ka na, tapos na. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, dahil meron silang spiritual na katawan, and we, kung sila'y buhay, na madadatang, shall be changed. So, karoon din sila spiritual na katawan. Hindi mangyayari sa resurrection day. Pagka dumating ng Panginoon, na tayo lahat ay mabubuhay na maguli. So, when this corruptible is put on incorruption, ganyan. So, mula dito, pupunta doon, and this mortal is put on immortality, pupunta doon, wala nang kamatayan, no? Then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Ito'y natalo ng tagumpay. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Na lahat na namamatay, pumunta ng Hades. Pero itong tinitignan natin, O death, where is your sting? Baka ang mamatay, masakit. So wala nang sakit ng kamatayan kanya, hindi na rin kayo pupunta ng Hades. Pag tayo nabuhay na maguli sa araw po ng pagkabuhay na maguli. For we wish to say by the word of the Lord that sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, kung sakaling kami ay mabubuhay, sabi ni Pablo, sa pagdating ng Panginoon, will by no means precede those who are asleep. Hindi kami mauna kanya. Mas mauna na matay. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Hindi naman tinatamaan. Ayan. And thus we shall always be with the Lord. So, tayo po ipupunta sa langit pagkatapos mo ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Eh, ito ang mangyayari sa Resurrection Day. Yung iba, sa Matthew 25, verse 30 at verse 46. Yung mga tao di maliligtas. Saan sila pupunta? Ang pinag-uusapan natin yung mga Kristiyano. Kasi yung bubuhay na maguli, pupunta tayo sa langit. Pero yung mga hindi Kristiyano, o sa mga Kristiyano din ka pa, saan sila pupunta? And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. So yung mga makasalanan, pupunta sila sa walang kaparusahan sa pagkabuhay, sa araw ng pagdating ng Panginoon at pagkabuhay na maguli. So, isa lang ang pagkabuhay na maguli. Yung mga saksi, hindi. Yung mga patay na masama, hindi na sila mabuhay na maguli. Kaya meron silang doktrina na annihilationism, ganyan. Pag hindi na parusahan, mawawala ka lang. Pero hindi ka na mabuhay na maguli. Pero sabi ng ating Panginoon, parehas na mabuhay na maguli. Masama at mabuti, ganyan. So John chapter 5, verse 28. Do not marvel at this. Okay, magtanga ganyan. For the hour is coming in which all who are in the graves, sa Libya, will hear His voice. Hindi lang sabihin na lahat na patay. And come forth. Those who have done good, to the resurrection of life. And to those who have done evil, to the resurrection of condemnation. So sabay. Sabay silang mabubuhay na maguli. Yung iba, pupunta sa langit. Yung iba, pupunta sa impyerno. Depende sa ating ginawa nung tayo pa ay nabubuhay. Kaya ito yung Easter. Totoo ba yung Easter? Hindi totoo yan. Invento lang ng mga tao yan. Walang Easter sa Biblia. Doon sa Acts chapter 12, verse 4,
Nasalin sa King James na Easter. Basahin natin. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Pero actually, itong Easter na ito ay dapat Passover. Sinaksak lang ito ng mga nagsalin sa King James Version, pero yun ay dapat ay Passover. So ito yung salitang Grego ng Passover ay Paskuhan o Pascha. Kaya yun dapat ay hindi Easter, kundi Passover. So itong ginagawa nila ganyan, mali yan. So tunay na salin. So when he had arrested him, he put him into prison and delivered him to the 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Yun na talagang salin doon. So yung salitang Easter, hindi biblical yun. So di natin dapat ginagawa yung Easter. Yung mga denominasyon, meron silang Easter Sunday, tayo wala. Hindi tayo naniniwala sa Easter, wala sa Biblia yan. Inimbento lang yan ng mga, actually, pagano, yung titignan natin. Saan nanggaling yan? Nanggaling yan sa mga pagano. Meron silang ganong klaseng celebration. Basahin natin. Easter actually originated as an ancient pagan celebration of the spring equinox. Palimalig mo na spring equinox sa po. Sa atin wala tayong ganon. Pero sa mga lugar na may winter, 4 na kailang panahon. Yung summer, spring, spring, summer, autumn, winter. Pagka summer, mas mahaba yung araw sa gabi. Pag winter, mas mahaba yung gabi sa araw. Pero sa spring at sa autumn, pareho lang ang araw at ang dilim. So, pag sineselebrate ng mga pagano, yung pagdating noon, yun ang original Easter. In Christianity, the day was dedicated to observing the resurrection of Jesus Christ, celebrated around the time of the Jewish Passover. So, hindi nanggaling sa Biblia yan. Nanggaling sa mga tinatawag na pagano. However, with the spread of the gospel of Christ, early Christians who did not participate in Jewish custom eventually merged their observances with the pagan spring festival, recognizing Easter as Resurrection Day. Kaya meron silang Easter Sunday. Hindi nanggaling yan sa Biblia. Nanggaling yan sa mga pagano. At tulad ng ibang mga ginagawa na wala sa banal na kasulatan. Bilang pamuli. Bakit mahalaga ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon? Sapagkat ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon nagbibigay sa atin ng guarantee na tayo mabubuhay na maguli katulad niya. At may guarantee sa ating pag-asa na tayo pupunta sa langit pagpakailanman kung tayo mananatiling tapat sa Diyos, yung sinasabi sa atin. Kung tayo po ay hindi tapat, o hindi pa tayo sumunod sa Ebanghelyo, ang Panginoon ay parurusahan tayo ng walagang apoy sa impyerno. Kaya kung hindi pa tayo Kristiyano, o wala naman po ngayon, hindi na natin kailangan basahin. Pero kung tayo Kristiyano, hindi tayo tapat, dapat tayo nagsisi, ito lang panahon na dapat natin gawin yan. Ito ay araw ng kaligtasan. Tagapin natin ang imitasyon ng Panginoon patungkol sa kanyang pagliligtas sa atin. So ito po yung sermon po natin patungkol po sa Resurrection Day.